Tatanungin ko kayo, sa tingin niyo ibebenta ni Saldico yan para ano? Para sabihin na hindi na siya may-ari, katarantatuhan. Putay, nailabas nga ng ibang bansa eh. Tapos bebenta pa. Pero real talk to. Kayong mga kapulisan, mga AFP, kanino ba talaga kayo nagseservisyo? Sa taong bayan o sa politik? The most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Hindi, yun na nga, Sean, di ba? Yun na nga sinasabi ng tao, di ba? I mean, let's be very honest. Ano ba yung sinasabi ng taong bayan? Sinasabi, ayaw pauwiin si Saldico kasi magtututuluyan ng kung sino-sino. Yan na nga sinasabi ng taong bayan eh. Di ba? Hindi ba tayo sensitive doon? Alright, what's up mga kayon? Welcome back! Pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Di kami natatakot. May nag-comment sa akin, memorize na daw yung kanta natin. Maraming salamat kung napapakanta kayo ha. Aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Nakawala yung cellphone ko. Walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan. Sige na, pasok na ha. Para sa mamamayan. Parang peryano. Totoo ang laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Bakit ganun? Parang pera yung datingan. Klarong kasagutan. Tangina kasi ni Saldico, nakaka-bad trip eh, no? May halaga. Yun ang topic natin ngayon ha. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot. Saka yung sagot ni Marcoleta. Isyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin Sa katotohanan, tohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. walang kulay, Mm. walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Uy, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Today is Friday, huling araw ng Oktubre 31. Natabukas araw ng alam niyo na yan. Mega love shoutout sa lahat ng mga members muna natin dito sa Joe Malone TV, issue ng bayan nating pag-usapan. Syempre si JU Production, si Ma'am Lorna Tubera, Sir Larry Florina Dacumos, Paulos Lutong Bahay, Ma'am Lorna again, Danny Ubaldo at si Manik Sangko. Meron po tayong join membership dyan para doon sa mga gusto magpa-member mga kayon. Pakiclick na lang yung join membership button natin dyan. At syempre, mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin, yung mga nagko-comment sa baba. Maraming salamat po. May nagko-comment pa dyan na nice to have you back. Thank you. At saka yun na memorize ng kanta natin. Maraming salamat. Yung mga viewers natin dito sa loob ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man kayo lupalop, abroad man o dito, paki-attendance check muna tayo dyan sa baba. Alam nyo na yan, ha? Okay, ginato, umpisahan natin kaagad. Ito nakakainis eh. Talagang, ewan ko ba? Although marami namang gising na mga Pilipino, pero marami pa rin nagbubulag-bulagan, nagtatanga-tanga, at higit sa lahat nadadala sa salapi, sa pera. Sa sobrang dami ng kinilumbat nila, kayang-kaya talaga nila bumili ng pagkatao. Totoo yan? Puta, kalokohan niya kung hindi. O ito, may nakita lang ako. Diyos ko. Okay. Ito. May inis kayo. Hindi lang daw papayag na ako lang eh. Dapat kayo rin. Ang sinabi kasi ni Vince Dizon, kahit pa nasa Malaysia yung 2 chopper at Singapore, yung isang eroplano, hindi pa rin po may bebenta yun dahil nakapigil po ang lahat ng pagde-register. Yung yung chopper ata to ni Saldico sa kanyang eroplano. Ayun sa post sa Channel 5. Hindi mabebenta ang air asset sa ibang bansa. Tiniyak ni Department of Public Works Highway, DPWH Sec Vince Dizon na hindi maaari maibenta ang air asset ni dating Ako Bicol Party List na si Saldico na kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o yung CAAP na nakalabas na ng bansa. Galing, di ba? Iba talaga nagagawa ng pera.
bukod sa kayang binili na yung pagkatao, kaya pang gaguhin yung mga tao. Inihayag na yan ni Sec Vision na Anti-Money Laundering Council o yung AMLAC lang ang makakasagot patungkol sa freeze order ng nasabing Sir Asset. Noong una po naming inilabas yung 13 air asset na di umano'y konektado kay former Congressman Saldico. In-announce ko rin po noon na we attempt na i-deregister itong 3 air asset na ito at ito po ay napigilan. Kaya hindi po siya naibenta sa ad ni Sec Dizon. Okay, game. Comment tayo. Ha? Bakit naman ibebenta? Alam mo sa Pilipino, pagka nagbebenta ka ng gamit, ano ibig sabihin? Sige nga, i-comment dyan. Comment nga dyan. Comment nyo dyan. Comment nyo dyan. Sige, kayo na sumagot. O, pero sasagutin din natin. Di ba? Una-una, decluttering. Kasi kalat-kalat na. Peperahin na lang. Di ba? Perahin mo na lang yan. Di mo naman ginagamit. Benta mo na lang. Bakit ibebenta? Bakit sa tingin nyo ba ibebenta ni Saldico yan? Yung mga air asset niya? Kahit na i-register nyo pa yan? Hindi naman niya bebenta yan. Puta, para naman tayong bata rito. Hindi. O, tatanungin ko kayo, sa tingin niyo ibebenta ni Saldico yan? Para ano? Para sabihin na hindi na siya may-ari. Katarantatuhan. Puta, nailabas nga ng ibang bansa eh. Tapos bebenta pa. Yung bebenta, sa akin sa opinion ko lang, yung pagbenta para sa mga walang pera lang yan. Oo, nagbebenta rin ako ng gamit pag wala akong pera eh. Diba? O kahit kayo eh. Diba? Maliba sa dahilan yung decluttering. Ang daming tambak, benta na natin yan. Tapos ano sasabihin mo? Oo nga no, perahin mo na yan kahit palugay, benta mo na. At least na-convert na sa pera. Kung siya hindi bibenta ni Saldico ng ganun yun, putang ina. Maniwala kayo, decluttering? Bakit? Sa kwarto ba niya ilalagay lahat ng aeroplano? O kaya sa bakura niya ilalagay aeroplano? Paano niya masasabing decluttering kung decluttering ang dahilan niya, ha? Di ba? Sa atin, yung mga walang pera, puta, sinampal na naman tayo ng kahirapan nito. Sa atin, pagka nagbebenta tayo, decluttering, walang pera. O, ang dahilan, walang pera. Kaya natin ibebenta. O, kunyari lang yung tambak sa bahay. Sakit sa mata. Wala na ako mapaglagyan. Benta ko na. Pero ang totoo, wala ka ng pera talaga nun. Di ba, ha? Tapos, ang dahilan, kahit na nasa Malaysia pa, yung 2 chopper at Singapore yung isang aeroplano, hindi pa rin niya bebenta. Bakit niya ibebenta? Pangina, baka pamigay na nga lang yan pag nag-visit yan. Ito naman, no? Para namang matutulongis ka niyan. Nailabas nga ng ibang bansa, mantakin mo yun. Walang imposible sa taong may pera. How much? Tayo na, ano ba experience ko? No. Wag na yung may pera ako kasi wala naman talaga akong pera eh. Ito na lang, yung tropa mo. Libre mo. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Parang aso yan. Oo. Bukas makalawa na, dyan na ulit siya sa inyo. Boss, kain tayo. Di ba? Pusa, aso. Pakainin mo 1 beses sa labas, yung mga stray cats, stray dogs. Pakainin mo. Hindi pera usapan dito, pagkain pa lang ha. Bukas makalawa, dyan ulit siya sa inyo. Nakatunga nga na dyan. Sa tao, ganun din. Madali lang yan. Pucha, alam natin yan. Huwag niyo sabihin, hindi niyo alam yun. Di ba? Ang tao, pagka nilibre mo araw-araw, kahit hindi nang araw-araw eh. Pag nilibre mo na 1 beses, 2 beses, putang amo niyan sa'yo. Ang amo niyan. Oo. Pwede mo sabihin niya, pare, yung isang aeroplano ko, drive mo nun ay, layo mo. Decluttering ako ngayon, ayoko makita. Pero hindi ko bebenta yan kasi wala naman akong gagawin sa pera. Alam mo, ang problema niyan, ang problema ng mga mayayaman, yung mga tulad nito mga to, ang problema nito mga. Naniniwala ako kung paano nila gagastosin yung pera nila. Ang problema nila kung saan nila itatago yung 2 chopper nila at 1 eroplano. Or, kung paano nila itatago yung mga mali-malitang pera nila. Cold cash yan eh. Tingin mo ba nasa bangko yan? Ano, gago? Diba? Hindi nila ilalagay sa bangko yan. Tayo na. Hindi naman tanga yung mga yan. Eh. Sa sobrang galing nga niya, sumasaludo nga si Satanas dun. Pagka nasa loob, nang Diyod, men. Nakasalubo na si Satanas. Kunyari, ito ako. Kunyari, wag na ako. Sila na lang. Kunyari, si Satanas siya. Tapos ito, dumating si Saldico. Putang, gagawin si Satanas eh. Ina mo, Yoda, men. Ganun kalupit. Di ba?
Ano ba next na video natin? Ito si ano I'm surprised this is- Yan, si Marcoleta na. Oh, yung unang topic natin, yung mga nauna, alam nyo naman na medyo dinidikdik ngayon si Marcoleta. Oh, pilit na inuugnay na yung surprise witness ni Marcoleta na si Orly Gutesa nasasabi nga na forge yung pirma ko. So ito na yung sagot ni Senator Rodante Marcoleta. Are they trying to create a mountain out of a molehill? Di ba ko, and I agree with this, and other legal luminaries have also agreed that, notwithstanding the fact that signature was of the lawyer, notary public was allegedly forged, he already sworn in before the Senate, di ba? So, Yes, he did. kaya, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath, and then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. But But let's get back to the allegedly, I was what is that? Repercussions. No, the notarized, the forged, whatever. Forged document. The signature of the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register Right. or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasaynan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? Ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all. Pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Yan. Diyan naka-line up lahat ng ano. Somebody will go to each one of these. I will present niya yung paper. And then, all the guy would have to do is, bigay niya yung papel, then wait for a while, Oo. hanggang sa natataka na lahat yung papeles niya. Mm. And then he pays. No one would insist on, let's say, verifying bago siya umalis. Sir, ma'am, Sino ba nagpirma? can I please ascertain whether you are the one who signed this? Yes. Are you the lawyer who signed this document? Ah. Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis? The notary public In this reality, country wala has eh. become Di ba? a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. Sa This totoo is something that we should recognize. Sa totoo lang, kinagawian talaga dito yan eh. diba? Pagkatapos yung puro na tao, ang i-ostracize, and he will be discredited by paano why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose. To lose. including his life, Oo. the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Ang galing lang, no? Grabe. Kung ako ang tatanungin, sa bagay, opinion ko to eh. Opinion ko to. Again, wala akong pinipilit dito na maniwala kayo sa akin. It's only mere my opinion. Sa tingin ko, talagang merong pinoprotektahan dito eh. Katarantado. Alam mo, even Bayani Agbayani, nagsasalita na rin sa social media about corruption. Alam nyo, mag-umpisa tayong magsalita eh. Huwag tayong matakot doon sa pagsasabi ng tama, sa paglalaban ng opinion natin. Puta, pera nyo nananakaw sa atin. Tingnan nyo naman kung gaano ka-obvious at kung gaano nagiging, I'm sorry to say this nagiging tanga yung gobyerno natin. Biri mo, chopper ni Saldico, 2 nakalabas na ibang bansa pati aeroplano. 13 pa lang ano nito eh. Ang air asset nito eh, di ba? Paniniwala ka pa ba doon na gano'n sa tingin nyo nababalik pa si Saldico? Ginagago na lang tayo eh. Ang linaw eh, di ba? Ang linaw, ginagago na lang tayo. At nakakapagtaka pa doon na ang dami pa rin naniniwala. Tayo, wala eh. Tayo talagang kahit anong piga natin, di talaga tayo maniniwala. Lahat to.
Lahat to may something to, pati yung pag-bring up, pag-brought up kay Rodante Marcoleta na ganyan, pati yung pagtanggal kay Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon, pati kay Chis Osquedero bilang Senate President. Ano ba naman yan? Alam mo, may napanood ako sa TikTok. Baka mamaya pampronta na lang din kasi yung botohan yung boto di ba? Talaga namang meron talagang tao na nasa likod niyan. Hindi ko sinasabi na meron o hindi ko kayo pinipilit na meron. Puta. Ang hirap kasi mag-freedom of speech ngayon sa panahon ngayon. Kasi yung freedom of speech ngayon, puta, hindi na free. Di ba? Kaya nakakaano bata na lang talaga yung, para tayong ginagawang bata, ginagawa tayong tanga na pag binigyan tayo ng lollipop, sasama tayo. Hindi na ganun Di ba? Hindi na ganun Although may mga iilan talaga na nadadala sa pera sa sobrang dami ng ninakaw nilang pera. Pwede naman yun, posible yun. Sa sobrang dami ng ninakaw nilang pera, kaya nilang bumili ng tao. At hindi lang isang tao. Maraming tao. Yung mga, ito pa nga ito talaga real talk Ito real talk. I'm sorry. Pero real talk to. Kayong mga kapulisan, mga AFP, kanino ba talaga kayo nagseservisyo? Sa taong bayan o sa politik? Di ba? Parang, alam nyo, may corruption. Di ba? May corruption na nangyayari, malinaw sa Pilipinas. Pero hindi ko alam kung nasaan pa rin yung sinumpaan yung serbisyo. Peace and order. Di ba? Di ba dapat nagseserbisyo kayo sa taong bayan? Nagseserbisyo kayo sa tao, hindi sa isang politiko. Di ba? Pero kayo yan Siyempre, hindi man ako pulis para masabi kung ano talaga yung pero, pucha, ang pinaglalaban natin dito, Pilipinas. At parte kayo nun. Sana lang manindigan din kayo gaya ng ginagawa ng iba kung paano kami manindigan. Talagang merong corruption. Hindi lang naman namin pera to Pera din to ng mga men in uniform Di ba? Pera to ng buwis to. Pera ng taong bayan ang ninakaw sa atin. Tapos kayo, naghihirap kayo, nagtatrabaho kayo. Andun na, yun, doon nakakainis Alam mo yon na dapat tayo manindigan kung ano yung tama. Ang problema kasi ngayon, yung tama, nakakatakot ng sabihin na tama. So, ang pinoprotektahan yung mali para safe zone. Hindi nga pwedeng ganun lagi Di ba? Hindi naman palaging sigurista ka, kailangan safe zone ka lang. Hindi pwede yun. Tayo hirap na. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to as former Speaker Martin Romualdez. And I welcome that. Appear. So at All least, the while, I've been thinking that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Di ba? Yun na, tinan mo. Yan, isa pa yan, si Speaker Martin. Puta, nawawala I mean, parang nalilihis talaga, no? Ang galing talaga nila ng Sana nakikita nyo, nakagigets ninyo. Talagang pagka gusto nilang ilihis, may ililihis talaga Maililihis talaga, puta. Naririnig ko rin yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na kailangan maingat din tayo na wala silang maireklamo na their rights were violated or if you're going to file a case in court, it will be really airtight. So could this be, on the other side of the coin, something that may be questioned later on that his human rights were violated, etc.? Okay, I totally agree with Ombudsman Boying Remulla na doon sa pag-file ng kaso, dapat talaga maingat tayo. Walang question doon. Dapat mapatunayan sa korte na talaga may pagkakasala siya. Ang sinasabi ko dito, mahirap itong sitwasyon na to dahil hindi nga natin alam. Sabi ng DFA, hindi nila alam kung nasaan si Saldico. O paano? Pag dumating yung panahon, sabihin natin, naghintay-intay tayo at sabi nila, maghintay ng court order. O sige, inintay natin. Paano pag inintay natin yon at gusto na nilang kanselahin, nakakuha na ng passport sa bansang walang extradition treaty? Ano gawin natin? Wala na. Ba tayo magsisisihan? Congressman Tiangco, having said Alam mo, let me finish lang Go ahead. Pag nangyari yan, ano magiging isip ng tao? Hindi naman iisipin ng tao na, ay, kaya hindi nakuha si Saldi dahil dumaan sa due process. Sinasabi ko na ngayon, ang sasabihin ng tao, talagang pinabayaang makawala si Saldi. Alam nang kukuha ng passport, pinabayaan nila kasi ayaw nilang pauwiin. Yan na kaagad ang magiging conclusion ng tao.
And actually, that's what I wanted to ask. Hindi pa ba tayo nandun sa point na yon na kino-conclude natin? Meaning, if they even acted to cancel his passport now, don't you think it's too little, too late? And beyond Zaldico, is there anybody else na, kumbaga, si Zaldico na lang mo talagang bibintangan natin for all of this? Hindi, yun na nga, Sean, di ba? Yun na nga sinasabi ng tao, di ba? I mean, let's be very honest. Ano ba yung sinasabi ng taong bayan? Sinasabi, ayaw pauwiin si Saldico kasi magtututuluyan ng kung sino-sino. Yan na nga sinasabi ng taong bayan eh. Di ba? Hindi ba tayo sensitive Totoo dun sa... naman yan. Di ba? Okay, buti pa kayo. Buti pa kayo. Nagpapasalamat ako sa inyo na naririnig nyo yung damdamin ng taong bayan. Itong mga ibang kasamahan ko sa gobyerno, mukhang iba yung naririnig nila. Hindi nila nare-realize na yan na yung sinasabi ng Okay. tao. Yun ang problema. Aminin man natin nung hindi, may nagpro-protekta. May mga gusto ng katotohanan. Pero syempre, meron din iba nagpro-protekta. Puta, wag ko sabihin wala. Hindi naman tayo bata. Yun yung nakakainis na part eh. Na everyone, yan, gaya niyan. Hindi mahanap kung nasa si Saldico. O paano kung napunta na yan sa ibang bansa. At kayang-kaya niyang gawin yun. Kayang-kayang gawin yun. Alam mo yung ginagawa sa tingin ko? Alam mo yung sa mga pelikula yung nagbabay ng time? Bumibili ng oras para tumagal yung proseso. I think that is what happening now. If they really want, kung si Alice Guo nga, nakakuha nyo. Patakas na eh. Di ba? Nahihila nyo pa pabalik eh. Yun na naman. Wow. Ito nakakainis. Yung ginagawa tayong gago sila. Di ba? Hindi na kami gawin yung bata. Nagawa nyo nga kay Saldico, yung mga nakatakas na eh. Nakasakay na ng barko, naibalik na pa. Si Saldico, hindi nyo magawa. Let me also ask you this. Could Malacanang be also slow? Dapat yung executive secretary siguro sinasabihan to, I recall Senator Drilon on the big story saying that they should be more proactive, the executive secretary that is. Should he not recommend that to the president? What you have just said? Cancel his passport. Possible. But I mean, syempre, ang unang may responsibilidad talaga dyan is yung DFA secretary dahil sa clown niya yun eh. And maliwanag doon sa batas, siya talaga ang may authority mag-cancel. But I'm very glad na kayo mismo, nararamdaman nyo yung sinasabi ng taong bayan, di ba? Na ayaw lang pauwiin yan, di talaga papauwiin naman yan eh. Alam mo, ganito nangyayari ah. Ganito nangyayari. Ito, totoo to. Napansin ko to. Yun nangyari kay Tatay Digong March 12. Yung kinuha siya, yung kinidnap siya all the way to The Hague. Tapos, di ba, ang daming lumabas sa kalye, nagsisisigaw ng Duterte, bring him back. Naglabas sa kalye, hindi lang dito sa, alam nyo yan, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Hindi lang dito sa Maynila, pati sa Cebu, sa Davao, etc. In short, lumabas lahat ng tao, karamihan, lumabas ng tao, nagsisisigaw ng Duterte. Anong ginawa ng administrasyon? Wala. Inisnab. Snab lang. Parang influencer lang si Junior na binash. Alam nyo ang bash? Sa experience ko, matagal na akong vlogger 2018, nag-start ako ng vlog. Sa kabilang channel ko, puro clearing operation. Binabash din ako doon, lalo na sa Facebook. Alam niyo ang experience ko sa bash? Ang bash, tumatagal lang maximum 1 month. Usually, 1 week lang yan. 1 week lang yan. Maniwala kayo sa akin, 1 week. Ganun lang yung ginawa ni Junior. Wala niyo, iyan niyo sila. Inisnab, unbothered. Inisnab lang. Naglalabas yung mga tao sa kalye, di ba? Sisisigaw, Duterte, bring him back. Hanggang ngayon, kita nyo, hanggang ngayon, wala. Snap. Although tumagal, hindi gaya ng bash, maximum of 1 month. Ito, tumagal naman. Diba? Pero snap pa rin. Mapapagod din yan. Di ba? Hayaan nyo sila lumabas sa kalye, mapapagod din yan. Sa totoo lang, ganun yung nangyari. Nakakalungkot kasi there is a huge difference noong panahon na kaya pang kunin sa people power kumpara ngayon na modern era na kung saan social media era na kung saan yung emotion ng tao nababawasan through social media compared to people power noon. Wala namang social media noon eh. Ipon na ipon yung emotion. Ipon na ipon yung tama na, sobra na, palitan na. Ipon na ipon dito. Lumabas sa kalye. Walang mapaglabasan. People power sa EDSA. Nilabas yung emotion.
Ngayon, social media era. Partially, popost sa Facebook, magbe-vent. Inantong mga korasyon nyo na to, ganyan, etc. Plak, 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 nababawasan. Ang nangyayari, partially, na i-offer natin yung emotion natin, na ipopost natin, nababawasan. Hindi na tayo pinapakinggan. At sa atin, wala na rin parang gusto. May lumalabas, oo, may lumalabas. Pero hindi na yung gaya ng dati na talagang nasa labas lahat. You know what I mean? Di ba? Nasa labas lahat noon ng mga people. Kasi ipon na ipon yung galit. Hindi lang yung emosyon, hindi lang yung tama na, hindi lang yung sobra na, hindi lang yung palitan na. Yung galit, yung gusto, yung urge na gusto magbago yung sistema ng Pilipinas. Kumpara noon, saka sa ngayon. Di ba? I-guess niyo ako. Ngayon kasi partially, na ilalabas na natin, na ipopost na natin. Di ba? Partially kumbaga, maghuhulog ako ng emotion ko ngayon para mabawasan kasi ang bigat na. Hindi gaya noon na wala talaga. 'Di ba? Walang social media talagang lalapas ka doon sa EDSA, people power talagang galit. Meron din ngayon, meron lang differences. May similarity, meron differences. Yun lang yung nakikita ko. Kasi ngayon parang kahit lumabas kayo diyan, hindi lumabas kayo diyan. Gaya na nakaraan, 'di ba? Yung sa corruption rally. Marami rin nasaktan, may namatay. Pero, ang tanong, may silbi pa ba? Baka yung pinaglalaban natin, wala na. Yun, nakakalungkot na part. Kasi, ang hirap. Ang hirap pagka panay ang salita mo, pero wala naman nagkikinig sa'yo. O kaya, naririnig ka nila, pero ayaw naman nilang aksyonan. Kasi pwede nilang sabihin na hayaan nyo na yan, maglalabas sa kalye, magsisigaw ng Duterte. Lilipas din yan. Kaya ako, lagi ko sinasabi dito, pagka dating ng botohan, kailangan landslide. Parang wala silang dahilan na dayain nila. Diba? Pagka konti lang kasi yung difference, kunyari, 1,000 lang yung differences, 50,000 lang, o kaya yung kaya pang habulin, kaya pang tayain. Magagawa, di ba? Hindi ko dinidiscourage kayo na huwag kayong lumabas para sumigaw. Pwede naman. Ang tanong lang effective pa ba? May ipinaglalaban ba tayo talaga? Through paglabas-labas na yan? Di ba? Kasi parang ang nangyayari kasi na unbothered lang sila 'Di ba? Tayo lang yung nasasaktan, may nasusugatan, may namamatayan. 'Di ba? Gaya nung latest na rally sa corruption, may nasinaksak nung naggagawa ng relo sa Maynila. Menor de edad, patay yun. Anong dahilan nung gumagawa ng relo? Kasi lumusob na padadamay na yung tindahan niya sinaksak niya. Mali din naman yung sumaksak. Mali din naman yung, sila mali. Ang problema niyan, kaya sila nandoon sa kalye dahil sa corruption na yan. Tingnan nyo, may nawalan pa na isang buhay. Nadamay pa ngayon yung Siyempre, yung isa naman parang protektahan niya yung hanap buhay niya na bumubuhay sa pamilya niya. Ang problema, nadaan niya sa dahas, nakatigok, napatay niya yung ayun, kulong siya. Nakakalungkot mga kayon, pero kailangan lumaban, di ba? Kaya nga tayo nandirito para bumoses para umisyo. Sana hindi lang ako. Sana hindi lang kaming mga political vlogger. 'Di ba? Sinasabi ko naman, meron namang corruption Hindi naman mawawala. Even Tatay Digong, anong sinabi niya? Hindi naman mawawala ang corruption sa Pilipinas. Babawasan lang. 'Di ba? Bawasan lang. Hindi yung ganung klase garapal, 3 ewan ko ba. May mga negosyo naman yan. Baka sabihin nila, may mga negosyo kami, hindi lang naman kami basa-basa nagtatrabaho Pero obvious naman Kung paano nyo nga minolestya, yung GAA Diba? Yung General Appropriation Act, kung bakit ang laki ng pondo ng DPWH, tapos walang pondo si PhilHealth, binawasan si DepEd. Very obvious yung dayaan kung paano nyo minolestya, kung paano nyo ginago yung General Appropriation Act. Si Vic Rodriguez na nga lang ata ang lumalaban dyan. Si attorney. Vic, di ba? Hindi pa nanalo. Nakakalungkot. Si Rodante Marcoleta lang talaga yung pinalusot. Tapos ngayon, binubugbog nila. Tapos ngayon, nawawala na si Saldico. Ang tanong, may babalik pa ba?
May mga tanong kasi yung taong bayan eh. Kung si Saldico ba talaga pinoprotektahan ng gobyerno, pati si Speaker Martin, bakit yung iba, gaya nung nagnakaw sa 7-Eleven, nagnakaw sa convenience store, nakulong agad. Eto, milyon, bilyon yung ninanakaw. Pero may due process. Ang caption ko nga, ang hirap mahalin ng Pilipinas. Puta, napakahit na parang ang mamatay ng dahil sa'yo, ang sagot ng mga ano, bebuti nga. Diba? Hindi, akin lang yon, opinion ko to eh. Diba? Opinion ko to kasi minsan ang sakit-sakit na eh. Na kahit anong gawin ng mga gobyerno, ng mga politiko na matitino, meron talagang mga politiko na talagang kumunoy na ang baksak eh. Biri mo, limpak-limpak na yung ninanakaw nila sa gobyerno, pero hindi pa rin, limpak-limpak na yung ninanakaw ng pera ng taong bayan, pero hindi pa rin sila nakukontento. Pucha, ang sakit nun. Kumunoy ang baksak nila. If you don't believe sa kumunoy, sa impyerno, sa hell, sa purgatorio, bahala ka na. Sabagay, sumasaludo nga siya sa tanas eh. Maraming salamat sa pagkikinig. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.